Magandang araw sa inyo mga ka-free dive. Hapon na naman po. Nandito na naman, sasawsaw na naman sa tubig. Isang hapon ito, after work, pumunta ko sa dagat sa mababaw na bahagi para humanap ng ulam. Dito nakakita agad ako ng giant clam. Pero bawal itong kunin dito sa aming area. Kaya tuloy lang ang langoy. Sa di kalayuan naman, isang school ng mga danggit. Napakarami nila. Magandang size pero di ko ito pinapana dahil malaki ang pana ko. So hinayaan ko lang sila. Tapos maya maya pa nakakita na naman ako ng isang talakitok. Papalapit. Sabi ko ito, magandang size ito. So inabangan ko. Maglapit sa akin, tinira ko kagad. Di huli naman. Sumasaya. May ulam na naman. Medyo may kalakihan ito. Mga siguro mga 4 siguro o 5 dangkal lang size. So malaki talaga. Ngayon, patingin-tingin ako baka may pating. So tuloy lang ang langoy. Paligid papunta sa gilid. Tapos pagsisid ko, may nakita ko magandang coral. Sabi ko baka may lapu-lapu sa ilalim. Sinisid ko yan. Ang nandun lamang mga reef fishes na magagandang size din. Pero di ko naman pinapana pag ganyang pana ang dala ko dahil malaki masyado. Minsan may mga malalaking lapu-lapu dito sa area na to. So tiningnan ko lang ng tiningnan dyan. Wala naman akong nakita. Pero tuloy pa rin ang exploration. Parang paraiso sa ilalim ng dagat. Mga diver lamang nakakakita niyan. Tapos bigla na lang may lumapit sa akin dito na magandang size ng pating habang naririyan ako. Ewan ko lang kung siguro nag-inquisitive lang siya. Nakita ko sa may kalayuan palapit sa akin. Tapos yun nga, bigla na lang siyang lumapit. At parang sarap gataan sa Bicol, ginagataan yan. Sa di kalayuan naman, iskululi ng danggit. May nakita kong luro, pinana ko. Nakuha rin. Masarap ang luro, lalong-lalo na kung tapa o kaya sinigang. Ngayon nga lang ang luro na isda ito yung matagal malakas maghatak ng mga pating dahil sa lansa ng dugo nila. Kaya dyan titingin-tingin din ako sa paligid ko baka ako ibiglang may pating dito na lumapit. Ang ginagawa ko, pinapatay ko kagad yan para hindi na mangingisay kasi yun ang nagpapa-attract sa mga pating, yung pangingisay ng isda. So sa di nga kalayuan nakita ko pating lumalapit sa akin, di nga ako nagkamali. So inihanda ko kagad yung pana. Inilagay ko sa kaha yung rod para just in case lang meron akong panglaban. So nagmadali akong ikasa ang pana dyan dahil nakikita ko yung pating paikot-ikot palapit sa akin. Isang black tip. So ganun pa man, kalmanti lang. Mag-isa lang ako at wala akong kasama. Kaya tinitingnan ko lang siya paikot-ikot. Tapos bigla nga na lang lumapit sa akin. Nagmamadali. So iniumang ko na lang ang pana sa kanya dahil just in case lang kung sagpangin ako at least may panlaban. Pero hindi ako nananakit ng pating dahil bawal din nga naman dito yan. At isa pa, ang pating para mga aso yan. Once na kinanti mo, gaganti sa'yo. So ito, paikot-ikot lang siya dahil gustong agawin yung huli kong isda. Siguro sa amoy. Ako naman paatras na lumalangoy palapit sa pampang. Siya habang umatras ako, tuloy-tuloy naman ang paglapit niya. Normal na panghindain na sa akin ito kada diving ko. Gabi man o araw, natural na yung ganito. Kaya nasanay na rin ako. Pero ang precautions nandoon pa rin. Nag-iingat lang. So patras lang na patras ako. Pero ayaw pa rin niya akong tantanan. Tuloy-tuloy lamang siya, no. So dito parang sabi ko hindi okay. Hindi ako makakapamana nito habang nandyan yan. Dahil pag mamana ng isda, aagawin lang yan at tagilid, delikado. So nakalapit na rin ako sa pampang. Sabi ko na lang ako at ihatid ko yung isda sa gilid. Yun ang plano. Pero siya ayaw talagang umalis. Tuloy-tuloy lang ang ikot dahil gusto nga makalapit sa akin. Pero nakakita naman siya na may pana ako, kaya ayaw lumapit. Alam niya So dyan, umahon na lang ako para makakuha sa ganyan sitwasyon, makalayo. Ayaw ko rin patulan yung pating dahil bawal talaga dito yan. Ganun pa man, hindi gaano kalakihan. Siguro mga malapit, humigit kumulang kasi laki ng timba yung size niya. Dito yung isang pating. Dito yung pating isa. Habulin natin. Ayan o.
wala, di ko naabutan. Ayaw humiwalay sa akin. Walang iya. Ito, napakababaw na tubig dito. Tingnan mo. Napakababaw na tubig dito, sinundan pa ako. Tatlo sila, isa yung malaki na pangapat nandun sa ilalim ng bato. Natutulog yung nurse shark, tamad na pating pero hindi siya attacker. Itong black tip, medyo attacker dito kapag maraming huli. Ganyan. So, hindi ako makapumana dahil sinusundan ako. Wala na akong ginawa kundi tumingin sa likod ko. So ngayon, sumunod pa talaga sa akin dito sa mababaw. Naamoy ko si isda. Ayan o, tingnan mo. Tingnan nyo. Ando na. Ando na, tumalilis na. Ayun o, sa gilid. Walang iya. Ayaw ko tantanan kaya hindi ako makapana dahil pag pinana ako yung isda, aagawin lang ng mga yan. Hindi ako So nagkuwi lang ako ng isang parrot fish at isang talakitok. Ando no, malayo na. Umakyat pa rin dito sila sa mababaw. Maluko talaga. Nagdala sana ako ng floater para may lalagay ko dun yung huli ko, kaso di ko na alala magdala. So ang huli ko, itong dalawa lang oh. Kita nyo? Medyo may kalakihan din ito kasi may isa, dalawa, siguro mga halos 3 dangkal. Tapos itong parrot fish, mga mahigit kulang 2 dangkal. Sira talaga yung pating niya, no?